Pangatlo, isa lang na tool ang gagamitin ko. Noong 2019, nung nag-start ako sa aking digital product business, ang dami kong tools na kailangan aralin. Andoon yung WordPress, andoon yung payment gateway, and also yung isa pa na platform for email marketing, and another thing for the automation, and then may FB ads pa. Ang dami, kaya hindi talaga ako nakafocus kung ano yung dapat unahin. At dahil sa maraming tools akong inaral, ay talaga namang nakakaubos ito ng aking oras. And to think that na nag-work ako dati ng aking corporate job, so ilang oras na lang yung natira para mag-aral or mag-spend ng time for my online product business. But ngayon, started 2022, since nakilala ko si System.io, ay doon na talaga ako nag-focus sa kanya and nag-all-in talaga ako kay System.io at inaral ko siya ng inaral hanggang sa ma-master ko yung mga pasikot-sikot inside System.io. So, doon na lahat, doon na nag-start na nagkaroon ako ng result for my business. So, simple lang na landing page and also email marketing. Tapos, meron na siyang automation kasi inside System.io. And then, pwede na din doon mag-pay si customer via PayPal. So, because of System.io na tool, na software, dahil nga sa all-in-one na siya, hindi scattered yung focus ko kung ano naman yung tools na kailangan kong aralin kasi nasa isang software lang siya. So, doon kay System.io, mas naintindihan ko kung ano yung system ko, kung ano yung workflow na babagay sa aking digital product business. So, let's put this in conclusion, no, na the less tech that you manage, the more focus you have on selling. Diba? Yun naman talagang importante, yung pagbebenta ng digital products mo.